Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Sinabi kong nasa Tagaytay ako. Nagre-relax, lalo siyang nagalit. Just call me Christian na lang po. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Hindi po kami totally hiwalay ng girlfriend ko kaya't ayoko talaga munang gamitin ang aking tunay na pangalan. Baka kasi magalit siya ng tuluyan kapag narinig niya ito. Isa po akong engineer from Novaliches. Meron po akong live-in girlfriend for 3 years. At itago na lang din po natin siya sa pangalang Fab. Isa siyang nurse. Hindi naman kalakihan ang sweldo niya kung ikukumpara mo sa akin. Kaya't madalas ako ang talagang bumubuhat sa expenses naming dalawa. Okay lang naman yun sa akin dahil mahal ko naman siya. Alam niya naman yun na mahal ko siya. Alam niya na binibigay ko ang lahat para sa kanya. Lahat ng oras ko, effort ko, pati na nga rin ang pangarap ko, minsan inuuna ko pa siya kesa sa aking sarili. Magaling siyang mag-bake, pero ayaw niya yung gawing business. Kesyo hindi raw bagay yun sa kanya. Baka wala daw bumili eh. Okay lang naman kahit ayaw niya. Pero nangihinayang kasi ako dahil kung hindi niyo maitatanong napakahusay niya talaga when it comes to baking. But everything started going down nung dumating ang kapatid niya sa apartment namin. Naitago na lang po natin sa pangalang Kian. Si Kian ay college student. Malapit lamang ang school niya, kaya't pakiusap ni Fab. 1 month lang daw siya magsistay. 1 month lang magsistay ang kapatid niya habang ito ay naghahanap ng boarding house. Kamulat-mulat, 1 month? Pero naging 3 months na siya. Sa sofa ko ha, sa sofa ko. Hindi lang basta nakikitira. Nakakabwisit siyang kasama. Ni hindi man lang naguhugas ng pinggan. Nagiiwan ng sapatos kung saan-saan. Napakakalat. Kalat-kalat ang gamit. Naakala mo nga may sariling katulong. Humihingi pa ng pera sa akin. Allowance daw niya, pinapasabi ni Fab. Tapos, nung minsay nagulat pa ako dahil nanghihiram ng 2,000 na never kong binigay. Ayoko talagang ibigay. Kinausap ko si Fab tungkol sa ugali ng kapatid niya. Sinabi ko rin na humingi si Kian ng pera sa akin. Eto lang naman ang nasabi niya habang nagme-makeup siya. Bigyan mo na babe, kapatid ko yan. We are family. Family? Nag-away kami that night kasi hindi ko obligasyon o obligadong bigyan ng pera ang kapatid niya. Hinding-hindi. Umabot pa nga kami sa sigawan. Sabi niya pa nga para lang sa 2K? Ang laki na ba nun sa'yo? Para lang sa 2K? Ano ba yung 2K na hindi mo may bigay? Sobrang laki na ba yan para sa'yo? Sabi ko naman, hindi yung 2K ang issue. Ang issue, bakit ako magbibigay ng allowance sa kapatid mo? Meron naman kayong mama na magbibigay ng allowance. Sinagot ko siya, di ikaw magbigay. Kapatid mo yan, di ba? Inoobliga mo pa nga ako. May pera ka naman. I don't get it na ipagtatanggol niya. Yung ganon, yung kapatid niya. Kinontak ko pa nga ang nanay nila. Tinanong ko kung bakit humihingi ng pera si Kian sa akin. Wala po ba siyang allowance? At ito ang sabi ng nanay nila. Nagbibigay kami weekly dyan. Bakit humihingi sa'yo yan? Sa mga oras na yon ay nagulat ako mga kabebe. Hindi ko alam ang aking mararamdaman nung marinig ko iyon.
Napaisip ako bigla na bakit humihingi sa akin ng pera ang kapatid ng aking asawa. May ginagawa ba itong karumal-dumal o kakaiba? Pagbalik ko sa apartment dahil lumabas ako saglit, galit na galit ang aking girlfriend na si Fab. Hindi daw ako dapat nagsumbong sa nanay nila. Keso, pinalalabas ko raw na pabigat yung kapatid niya sa amin. Sa isip-isipan ko, ano pa nga ba? Ano bang tawag sa ganun? Yung bang pinatira mo na nga ng libre, nang hihingi pa ng pera sa'yo. Ano pa ba siya kung hindi pabigat? Ayoko na lang ng gulo. Kaya't lumabas na lamang muli ako. Umalis na ako sa apartment namin. Hindi nga kasi ako makahinga doon. Para akong trespasser sa sariling bahay. Dahil mas kampi pa siya sa kapatid niya kesa sa sarili niyang nobyo. Aaminin ko, nasistress na ako sa kanilang magkapatid. Na para bang silang dalawa ang may-ari ng tinitirahan. Na parang ako ay bisita lamang. Tinatawagan niya ako at nagagalit pa rin sa akin. Sa mga oras na yon ay hindi ko sinasagot ang kanyang tawag. After 5 hours, doon pa lamang ako nag-chat. Sinabi ko na lang sa chat na nasa Tagaytay ako. Nagpapalamig dahil hindi ko lubos maisip o hindi ko makaya ang ginagawa nilang dalawang magkapatid. Hindi ko kayang masikmura ng kapatid ng aking asawa o soon-to-be wife. Ay naggaganon-ganon na attitude sa bahay namin. Gusto ko siyang inisin. Gagalitin ko talaga siya. At bahala silang magkapatid. Doon siya magmukmok sa kapatid niya na wala siyang ginawa kung hindi kampihan. Hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako nung mga oras na yon. Sa ngayon, ayoko muna ng sakit sa ulo. Ano po ba ang maipapayo niyo sa akin? Mga kabebe, tama po bang umalis ako at ako ang magbigay ng espasyo para sa kanila? O ako ang bumalik sa tirahan sa apartment para sabihin ang totoong nararamdaman sa aking nobya? Hindi ko na alam. Galit na galit din kasi ako dahil hindi ko lubos masikmura na mas kakampihan ng aking nobya ang kanyang kapatid. Hindi pa man din pero parang meron na kaming anak. Anak na hindi kumikilos sa gawaing bahay. Anak na matanda na dapat siya'y kumakayod para sa kanyang sarili kung gusto niya ng kanyang sariling pera. Ano po ba ang maipapayo niyo sa akin? Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating programa. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating kwentong ibinahagi sa araw na ito. Kung ito ay inyong nagustuhan, huwag po ninyong kalilimutang pindutin ang like button. Huwag nyo rin pong kalilimutang pindutin ang subscribe button kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. At ito ang inyong my bebe love story.